Sarap. Ang mga single katanim, mga snack cucumber, dapat ganitong hinaharvest. Kasi laki lang ng ano ko, thumb. Mamaya tayo kumain. Ayan. Mag-calibrate muna tayo mga katanim. No? Sa may mga Blue Lab, Tranchon, at saka yung pH meter, the way na kinakalibrate ito, dapat makita nyo may check mga katanim ha. May check doon sa bago mag-pH. So the way na kinakalibrate ito mga katanim, uunahin nyo sa 7. So ito yon. No, makikita nyo naman dito, Blue Lab ang gamit dito, 4.0 at saka ito 7.0. So, uunahin nyo sa 7. So, isasawsaw nyo lang ganyan, mga katanim. Okay? Then, ipapress nyo yung kal. Okay? Then, release mo lang. Yan. Mag-aapat yan na 0. Okay? Magsi-0-0 yan ng 4 na piraso. After that, pag 0-0 na yan, mga katanim, magtaano yan, register yan ng kal. Pero, ano pa lang, 7.0 pa lang. Wala pa yung 4.0. Yan, kal. Yan, alisin mo na yan. Then, ugasan mo. Punasan mo. Well, pinakita ko to sa ibang video natin, mga katanim dyan sa YouTube natin. No? Binubote ko ulit yan. Doon sa ibang bote dapat. No? Iwasan yung tumama yung parang bumbilya dyan mga katanim. No? Pwede nyo i-brush yung soft na brush. Okay? Bago nyo i-calibrate. Yan. Then dito naman sa 4. Okay, hayaan nyo muna mag-register mga katanim ng 4.0. Then pag naka-read na, press nyo yung kal. Okay, long press then release. Okay, mag-4 na 0 ulit yan. Makita nyo naman sa baba, 4 ang inaano niya, kinakalibrate. Okay? Ayan. Pag magkaroon ng check yan, mga katanim, prior doon sa pH, ibig sabihin calibrated na yan. Ayan. No? Ayan, cal. So may check na, ibig sabihin, calibrated na itong aking pH meter. So monthly ito ginagawa, mga katanim. No? Monthly din, nililinis. Ayan. So calibrated na. No? Confident ka na, mga katanim, na maganda yung ano mo, ng pH mo, ng pH meter mo. 'Di ba? So, i-off mo lang. Ayan. Ito pala, mayroon niyang storage solution ha, mga katanim, kasama doon sa pagbibili kayo ng pH meter. Well, sa may Tranchon naman, itong cup, inaalis ko to. Yan, no? Inaalis ko yan. Kapag mag-check ka ng tubig yan, walang ilaw yan, syempre. No? Wala siyang registry. Well, kung i-check mo siya, mga katanim, doon sa Blue Lab na ito, na 2.77 EC, ayan, dapat mag 2.77 yung registry niya. Ito yung binabrush ko, mga katanim, yung dalawang ano yan, parang pentagon, no? Parang octagon siya. Oh. No? Ayan, yan siya. Yan yung binabrush niyan, mga katanim. Well, dapat ito, pag ano mo, 2.8, no? 2.80. Ayan. Sa USCM, mga katanim, no? Doon sa 5-in-1 nyo, yung EC, yan bawa, 1.2 EC, yan ay 1,200. No, tandaan niyan ha, yung 1.2 EC ay 1,200 USCM. Okay? So yan, dapat 2.8 ang ilaw niyan. Ayan, no? 2.8, oh. Okay? So ibig sabihin, calibrated ito. Ganyan lang ang pag-check, hindi na to kinakalibrate, no? Chine-check lang ito diyan sa ano niya, ano tawag dito, conductivity, no? Pang ano ng standards. Well, sa may mga 5-in-1 katanim, paano naman kami? So ito na mga pH meter, ito wala na yan, tapon natin yan. No, dito tayo. Ayan, no, dito tayo sa ano natin, sa 5-in-1. No, pa-deliver tayo sa Shopee, no. Wag natin pansinin yung pH meter. No, para dito tayo sa ano. Ayan, yung 5-in-1. So pag bibili kayo nito sa Shopee, mayroon siyang kasamang mga ganito.
Yan, 4.0, ito rin yon. Nasa Blue Lab. Ayan. Tapos dito katanim, mayroon 6.86. Yan yung 7. Ayan, okay ba? Ayan. Katanim, mayroon kasamang blue. Huwag nyo na ito pansinin. No, tapon nyo na rin. Okay. Huwag nyo na pansinin niya na blue. Di kailangan yan. Kasi ang range lang natin is nasa 5.5 to 6.5. Di nyo kailangan i-calibrate sa blue. Ngayon, ito katanim, yan yung pH. Yan yung parang bumbilya. Ang iba, pinapalitan ito, no? Pinapalitan ito mga katanim, pero sa kanya napalitan. Gamitin nyo na muna to. Okay, ito, pinapalitan to. Ayan, yung probe, no? Pinapalitan, no? Ayan. So, isure nyo lang ulit na may balik yung ganyan. Okay? Then, ito yung lock. Okay. Sa battery nito, kapag luma na, katanim, no? Papalit ka ng battery. No? Ito lang, bubuksan mo. Ito naman, meron din. May screw nga lang. No? Ito meron din. No? Nandito din, battery niya. No? Release mo lang yan. Well, ito sa battery nito, ito dito sa taas. No? Ayan, may battery na siya. Ayan. No? Sa mga mag-ask na naman ng link nito, sige, ilagay ko lang. Okay, paano ba i-calibrate ito? No? Kasi kadalasan, maghihingi ka, sabihin, ang tubig ko nagamit, tubig mo nagamit, tubig mo nagamit, tubig niya nagamit. Daming pinoproblema. No? Ima-minus ko ba, ipa-plus ko ba? Hindi ko na alam kung ima-minus, ipa-plus. Okay, sa pH calibration, siyempre, pag magka-calibrate kayo ng pH, ilalagay nyo sa pH. No? Mayroon dito mode at saka cal. No? Lagay nyo sa pH. Salt. Yan, percent. Yan, pH. Diyan kayo magka-calibrate sa pH. Okay? So, paano i-calibrate ang pH? Siyempre, sausaw mo ulit. Yan. Ang ano nito mga katanim pala, kailangan nyo tutunawin sa 250 ml distilled water. Okay, distilled water. Paano kung wala akong distilled water? Eh, bumili ka. No? Tinutunaw lang to sa distilled water. Kailangan 250 ml. Meron naman to instruction sa likod. Ayan, no? 250 ml. No? O kaya 8.45 ounce distilled water. Kasi yung distilled water, sakto ang pH nun. Pag linagyan nyo nito, sakto dapat nasa 4.0. Ngayon, kakalibrate ko siya gamit yung Blue Lab. Yan na, gamit yung Blue Lab solution. Ilalapit natin dito. Yan. Tingnan natin registry. So, linipat ko siya sa pH, no? Yan, 7.11 mga katanim. Paano i-calibrate? Press ko yung cal, syempre. Okay? Press ko yung cal, long press. Ayan, nag-register siya ng cal. Ayan. So, ibig sabihin, pag magsulat siya ng cal, okay na yan. Okay, 6.68 ang ano niya, basa niya. Pero 7, okay lang yan. Hugasan ko ulit. Then, punasan. Para hindi makontaminate yung 4.0 natin. Okay, so pH ang inuna natin, kinalibrate ha. Okay na, tatabi ko na. Pupunta ako dito sa 4.0. Okay, so sausaw ko ulit mga katanim. So ilan ang register niya? Dapat 4.0. So register niya 4.2. So ikakalibrate ko ulit, ipipress ko itong sa baba. Yung cal. Pag magsulat ng cal, ay nabitawan ko. Okay, press ko ulit ha. Na lumipat katanim sa ppm. So ibalik ko muna ulit sa pH. Yan. Okay. Yan, binalik ko na sa pH. 4.2. Ipipress, long press ko lang ha, hanggang magsulat ng cal to. Ayan, long press. Pag magsulat ng cal, release na. Ayan, cal, mga katanim, nagsulat na 4.0 ang reading niya. Ang tagal niya mag-reading ng ano. Ayan. So calibrated na ang pH nito mga katanim. Okay. Paano naman ang calibration ng ano niyan, ng USCM mga katanim? Dapat dito mga katanim, conforme kasi yan sa manufacturer. So kanina, ang Blue Lab natin ay 2.8. Do ito 2.77, no? Nasa 2.8 siya, nagbaba taas ilaw doon sa 2.4. So pag linipat ko to
ililipat ko to sa USCM, dapat ito 2,700. Di ba? Ang taas, oh, katanim mo. 3.0. Oh. Paano yan? 3.0. Oh. So, dapat ito, makalibrate mo siya sa 1.2 or i-calibrate mo siya dito sa 2.77. E paano ang tubig ko na gamit? I-blue lab yan. Na-calibration mo, di ba? Kaya ang ginagawa nito nating katanim is yung KISS mismo. Yung KISS Plus. Kagaya nito, meron tayong 1 liter of water. Lalagyan natin ng 2 mLA, 2 mLB at saka 2 mLA. Doon tayo magka-calibrate. Bakit? Kahit paulit-ulit o ano-ano yung gamit mo, halimbawa ito palagi, no? Ang gamit mo na tubig, ano yan? Manila water. Kukuha ka ng 2 mLA dito, 2 mLB dito, no? 2 ml, 2 ml. Ibig sabihin 1.2 easy. Subukan natin yan. Saan yung ano ko? Ito mga katanim, pinakita ko na to sa previous video natin. Okay? Na ano, ito yung KISS Plus na 10 liter set. Kukuha ko dito ng 2 ml mga katanim. So, dito mga katanim, meron akong 1 liter of water. No? Ayan, kitang-kita ba? Ayan, may 1 liter. So, i-check natin ito mga katanim. Dapat walang registry. Ayan. Okay? So, walang ilaw. Ngayon, sa pag-calibrate nitong ating USCM mga katanim, no? Ayan, USCM, yung 1.2 EC is equivalent sa 1,200 USCM. So, ilang beses ko na pinakita ito sa video, lalo na doon sa Micos Farm. No, nagtunaw tayo ng 10 liter KISS Plus at saka ano pa, tinesting natin. So, kukuha tayo ngayon ng 2 ml ng A and B, no? Dito, so kuha tayo ng B muna para maano natin. Kasi marami ang ano niyang katanim kung paano nga ba yung tubig mo, yung tubig ko, iba-iba. Ima-minus ko ba, ipa-plus ko ba, di ba? So dito, conforme na sa gamit mo na tubig, alam mo, ang gagamitin mo ngayon tubig ulan, i-calibrate mo sa tubig ulan, 2 mLA, 2 mLB ng KISS Plus. Lalagay mo lang dito, USCM 1,200. May video din ako nito mga katanim, pinakita ko rin. Hindi ko tuloy makita ang 2 ml dito. Ayan. 2 ml, sobra naman nata. Yan, be sure na ano kayo kung mga katanim ha, sa 2 ml ha. Yan, mas maganda kung may mas maliit kayo ng ganito. Nasakto talaga sa 2 ml. Bakit kamo? Napakahirap tingnan eh, malabo na oh. Ginamit ko na kasi ito. Ayan. Okay. So dapat pag sinukat ko tong truncheon ko, ay dapat nasa 1.2 EC. So saka natin i-calibrate, no? So sa inyo, pagdating sa inyo, kung wala kayong truncheon pang check, basta 2 mLA, 2 mLA, 2 mLB sa isang litrong tubig, conforme sa gamit mo ng tubig, doon may ka-calibrate na 1,200. Basta KISS Plus ang gamit mo. Ayan, 1.2. Ayan, nakita ba? Nagbi-blink. 1.2, 1.4. Okay na yan. So, dapat dito mga katanim, dilipat mo siya ngayon sa USCM. Pindutin mo lang itong mode, no? Mode. Ilipat mo doon sa taas, makita mo USCM. Then, calibrate mo to. Ang register niya, 1,400. Ilalagay natin sa mode cal, no? Yan, pipindutin mo to. Lalagay natin sa 1.2. Ayan, press cal, long press. Yan, cal. Nag-blink na yung cal. Nag 1,260 siya. Ibaba natin, pindutin mo tong arrow down. Ala, nag 600. Okay. pH, ayan. 1,275. Yan, USCM mo, 1,275.
Baba pa natin ng konti, ilagay natin ng 1, 2. Ayan. No? Arrow up, arrow down lang mga katanim. No? Ayan. Tapos, hayaan nyo lang. No? Pag mag-register na yan. Ganyan lang pag-calibrate. Ayan. No? 1275, bumalik sa 1275. Okay na yan. No? At least dito mga katanim, 1.2 easy or 1.4, halos parehas na siya. 1275 or 13. Kasi blinking 1.2 at saka 1.4, ibig sabihin 1.3. Ayan, 1275 dito. So, ganyan ang pag-calibrate. So, kanina pinakita natin yung pH calibration. No? Gamit itong ating ng Blue Lab. No? Kung wala kayong Blue Lab, ito na lang, tunawin sa distilled water. Okay? Then after that, ito na. No? Yung USEM. Then ilipat ko lang dito sa baba yung mode at saka cal. So, ito calibrated na to. Okay? Tapon na natin. Okay, so I hope pinatutunan kayo dito. No, may mga request kayo na video, comment down below. No? Pakishare ng video mga katanim para love yan. Saan ang pipino ko? Ano yan? Ano yan? Saan galing? May order si Sharon yan. Pwede pa bang 200? Oo, madami pa yan. Yung kangkong hindi ko pa tapos i-harvest. Uy, shout out Esteban Halandoni, oh. Esteban Halandoni Farm School ng Bagaas, Hinigaran, Negros Occidental. O, galing ako doon mga katanim. Merienda tayo.